The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Peter approached Jesus and asked him, Lord, if my brother sins against me, how often must I forgive? As many as 7 times. Jesus answered, I say to you, not 7 times, but 77 times. That is why the kingdom of heaven may be likened to a king who decided to settle accounts with his servants. When he began the accounting, a debtor was brought before him who owed him a huge amount. Since he had no way of paying it back, his master ordered him to be sold along with his wife, his children, and all his property in payment of the debt. At that, the servant fell down, did him homage, and said, Be patient with me, and I will pay you back in full. Moved with compassion, the master of that servant let him go and forgave him the loan. When that servant had left, he found one of his fellow servants who owed him a much smaller amount. He seized him and started to choke him, demanding, Pay back what you owe. Falling to his knees, his fellow servant begged him, Be patient with me, and I will pay you back. But he refused. Instead, he had a fellow servant put in prison until he paid back the debt. Now, when his fellow servants saw what had happened, they were deeply disturbed and went to their master and reported the whole affair. His master summoned him and said to him, You wicked servant, I forgave you entire debt because you begged me to. Should you not have pity on your fellow servant as I had pity on you? Then in anger, his master handed him over to the torturers until he should pay back the whole debt. So will my heavenly Father do to you, unless each of you forgives your brother from your heart. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Bakit ang bagal maglakad ng pagong? Kayo ba naman ang maglakad na dala-dala ang buong bahay sa inyong likod? Mabuti kung makalakad pa kayo. Marami sa atin higit pa sa pagong We cannot move on. And the reason why we cannot move on is because we have a lot of baggage that we are carrying on in our life's journey. Ginawa nating tirahan ang ating mga galit at sama ng loob. Nagtatanim ng galit at sama ng loob. Ang dami namang dapat itanim. Magtanim ng gulay, magtanim ng punong kahoy, magtanim ng bulaklak. Kung bakit ang napili pang itanim ay sama ng loob at galit. Hindi tayo makapagpatawad. At binibilang natin ang mga atraso ng mga tao na hindi natin malimut-limutan na ginawa sa atin. We keep on an account of all the offenses of the people who have done ill against us. Our Lord Jesus Christ gave us a very practical advice in the gospel reading for today. How many times must I forgive my brother? He answered, 70 times 7. That's a metaphorical answer. Ibig lang sabihin ng Panginoon, hanggat humihingi ng patawad, patawarin mo, huwag mong bilangin. Bakit? Masisira lamang ang calculator mo. So that's very practical, isn't it? Keep your calculator for better use, for a better purpose. O subukin natin, o bilangin natin, magbilang tayo ng mga kasalanan at atraso ng ating mga kapatid sa atin. Tingnan natin kung di masira yung mga calculator nyo. Sino ba yung mga kapatid na yan? Lahat ng tao. Lahat ng tao mga kapatid natin O dito na lang sa Pilipinas.
Sino mga kapatid natin? O magmula sa presidente hanggang doon sa pinakabababang kagawad ng barangay. Magmula doon sa pinuno ng simbahan, magmula sa obispo hanggang sa mga kura, paroko ninyo. Sa inyong kamag-anakan, magmula sa nanay at tatay ninyo hanggang sa bunso ninyong kapatid. O lahat yan, palagay ko may atraso. Lahat yan ay may mga pagkukulang o pagmamalabi sa atin o bilangin niyo. Simulan niyo sa presidente o sigurado yung calculator niyo nagwawala na. Baka maubusan na ng numero. O, sa dami ng inaakala ninyo na pagkukulang at pagmamalabi sa inyo. Nandun ka pa lang sa itaas, hindi ka pa bumababa. Mga pinuno ng simbahan. Kapag ka tinignan nyo, ano ba mga pinaggagawa ng mga yan? Minsan, ang dami natin reklamo tungkol sa mga taong yan. Kahit na nakaabito ng mapuputi, ang tingin natin, naku, may tinatago sa kalooban. Kapag ka binilangan natin yan ng mga atraso at kasalanan sa inyo, ay tingnan ninyo, uusok ang calculator nyo. Hindi pa kayo pumupunta sa inyong mga kamag-anakan. Pagkukulang ng inyong mga magulang, pagkukulang ng inyong mga kapatid. O ibilangin ninyo. Tingnan ninyo kung hindi maubos ang bilang ng inyong calculator, hindi pa sapat para mabilang ang lahat ng mga atraso, lahat ng mga pagkukulang, lahat ng pagmamalabis ng kapwa nyo sa inyo. Maloloka lang kayo. Maloloko lang kayo, kabibilang. At kung baligtarin natin, kayo naman ang bibilangan. Lahat ng mga atraso at pagkukulang at pagmamalabis nyo sa kapwa nyo. Sa lahat ng tao dito sa Pilipinas, doon lang sa Pilipinas, huwag na natin sabihin sa buong mundo. Yung panlalait natin ginagawa. Sa mga politiko, yung hindi pagsunod sa ating mga magulang. Sa panunuya, doon sa mga taong simbahan. Kung kayo naman ang bibilangan ng mga kasalanan, ganun din ang mangyayari sa calculator nyo. Kaya kung ang Panginoong Jesucristo yung nabubuhay dito, sasabihin lang sa inyo, oh my goodness, just forgive and forget. Ayun naman ang hirap, Marami nagsasabi sa akin, Father, I can forgive, but I cannot forget. Dinadala, tinatanim sa kanilang puso yung ala-ala ng mga pagkakasala sa kanila. Kaya hanggang ngayon, mapait pa sa kanilang panlasa yung kanilang nakalipas. I can forgive, but I cannot forget. Kaya tatanungin sa akin, Father, how can I forget? Ang aking payo, you remember. Nagulat. How can I forget? By remembering. Ganito yan, Iha. Aminin mo ang galit mo. Aminin mo yung sama ng loob mo. Yan ang unang-unang hakbang. Aaminin mong nasaktan ka. Sapagkat hindi ka gagaling kung hindi mo aaminin na ikaw ay nasugatan. Di ba? If you're denying that you are sick, the medication will never start. Kaya aaminin mo. Pag may lumapit sa iyo at sinabi sa iyo, halimbawa yung asawa mo, galit ka ba sa akin? Kadalasan nasasabihin mo, hindi! Hindi, pero tingnan mo naman yung boses, Hindi! Pagkatapos biglang tatahimik, yung dating buhay namatay, ngayon sintahimik pa ng sementeryo. O kundi naman kaya, ano ang sagot? Ibabalibag yung pintuan sa harap ng asawa. Bang! Yun ang sagot niya. O kundi naman kaya, magbabasag ng kung ano-ano. Nasira lahat sa kasangkapan sa bahay. O laman, reverse. The reverse approach, nakangiti sa asawa. Baliwala yun. Nakangiti pa.
Pinagluto pa ng sopas yung asawa. Pero hindi alam nung asawa niya, dinikdik na yung paa ng ipis at hinalo dun sa sopas niya. Gumaganti ng lihim. Ano? Ibig sabihin, hindi natin inaamin. Ay, paano tayo gagaling yan? Di babalik ng babalik yan sa alaala natin. Uy, babalik ng babalik. Eh, kung ba ipaliwanag mo ng mahusay? Nang sa ganon, yung mga akala mong masama, eh maituwid. Buti meron ako mahusay na profesor sa seminaryo. Tinuruan kami kung paano magalit. May bakante kaming period. Nag-basketball muna kami. Pawisan. Alam niyo naman ng mga Pilipino. Pag amoy pawis, hindi pwedeng pumunta kung saan-saan. Kinakailangan, mag-showers muna. Ayaw nila yung bang masama ang amoy pawis. Maamoy sila ng kapwa nila. Kaya gano'n ang ginawa namin. Nahuli kami sa klase. Ang klase 9 o'clock. Pumasok kami. 9:15, 9:15. Ako, nandoon yan yung profesor namin. Naghihintay, nakaupo ng tahimik. Nung kami nakaupo na, nagsimula ng magturo, parang walang nangyari. Parang ordinaryong araw pa rin. Parang pinalipas na lang yung aming 15 minutong pagkakahuli sa aming klase. Pero 5 minutes before dismissal, 5 minutes before the end of the class, he stopped the class. And with firm and determined voice, he told us, the class is scheduled to begin at 9 o'clock. You entered the classroom at 9:15. I don't want this to happen again. Ganun lang. 3 sentences. Maliwanag na maliwanag. The class is scheduled at 9 o'clock. You entered at 9:15. I don't want this to happen again. Ang lakas ng impact sa amin ng 3 sentences na yon. It did not happen again. Ngayon, meron naman kami ibang profesor pag nagalit. Diyos ko, pulang-pula mukha, halos naghihiyaw na, paikot-ikot, parang manok na hindi mapangitlog. Lahat kami nagtataka, ano ba nangyari? Aba, ewan ko. Pumasok tayo, ganyan na yan eh. Parang hilo. Naging katatawanan pa siya. Hindi kami natuto. Kung ano ba kinagagalit? Ewan. Aminin mo, nasaktan ako. Nasugatan ako. At alamin mo ang paraan kung paano maidadaos ng mabuti. Yung pagkasugat mo. Huwag mong alagaan yung sugat. At ano ang hakbang? Patawarin. Ang pagpapatawad, pagpapasya. Patatawarin ko siya. Pag humingi siya ng tawad, patatawarin ko siya. Pero hindi pa nagtatapos ang kwento doon. Ang pagpapatawad ay desisyon. Pero ito'y isang proseso. Bakit? May sugat nga eh. Pag ang tao may sugat, you give time to heal. May nararamdaman ka. Pero may pagpapasya ka. Gagaling ako. Kaya yung pagpapatawad, para sa atin din yan. Pinalalaya natin ang ating sarili sa hapdi ng ating sugat. Pabor yan na binabigay natin dun sa nagkasala, pero lalong-lalo na sa sarili natin.
Nasugatan tayo. Kaya yung pagpapasya mo, papatawarin ko siya. Nagsisimula na ang paggaling ng sugat. Nagsisimula pa lang, nandoon pa rin yung sakit. At kung gaano kalalim ng sugat, ganun kahaba minsan ng panahon nalilipas para maghilom at gumaling na buong buo yung sugat na yon. So give yourself a chance. You might have decided, I've already forgiven him, but every time I look at him, still I felt the pain. That's natural. That's normal. But you have already taken the step. Huwag niyong alagaan yung sugat. Huwag niyong sasariwain pa. Facilitate the healing. Make it heal. Help yourself that it may heal as soon as possible. Give you time to heal, but not too long. Yung iba hindi gumagaling. Yung nangyari noong 20 taong nang kalilipas, hanggang ngayon, dala-dala pa rin. Eh kayo, pag nagkasugat kayo, at yung sugat nyo hindi gumagaling, ano sasabihin ng doktor ninyo? Ay, naku anak, mukha yatang diabetic ka. Meron kang sakit na sobra. Hindi lang sugat ito, diabetic ito. Puputulin ang paa ninyo. Oo, nasugatan ka, pero sinasariwa mo pa hanggang ngayon. Yung iba dinadala pa hanggang kabaong, hanggang sa mamatay. Mapupunta ka ba sa langit? O may galit at sama ng loob ka sa iyo at yung isang tao'y kaaway mo? Walang magkaaway na pinapapasok sa langit. Sapagkat ang langit ay masaya at mapayapa. Kaya walang magkaaway na pinapapasok doon. Pero mo lahat ay nakangiti, lahat ay nagsasaya. No? Lahat ay kaibigan sapagkat kapag kasama mo mga kaibigan, masaya ka. Oh, nakikita mo ang Diyos, ang pinakamabuti mong kaibigan. Tumingin ka sa kaliwa, kaibigan mo. Mangingiti ka. Tumingin ka sa kanan, kaibigan mo. Oh, kung meron kang kaaway, nakangiti ka. Tapos, pag buwerta mo sa kanan, nakita mo yung biyanan mong kaaway mo. Bakit nandito to? Sasaya ka ba sa langit? Matutuloy ba yung saya sa langit? No? Lahat kumakanta ng Alleluia, Alleluia. May dalawang babae dong malakas magmurahan sa isa't isa. Lahat ng tao, masayang masaya. Magkakapit kamay sa pagsamba sa Diyos. May dalawang tao doon. Nagsasabunutan. Naku, itigil na nga natin yan, ano? Hindi naman tayo mga pagong na tinitirhan at dinadala yung bahay. Let's just move on. Move on. Forgive and forget.